Si Risa Ontiveros, mahilig pong magpa-press con para magpaliwanag ng bagay-bagay. Isa lang naman ang pinapaliwanag niya. Kulang na lang sabihin niya, susunod lang ako kay Martin Romualdez. Oh, ang susundin daw nila yung budget na binigay sa kanila ng House of Representatives. Sunod-sunuran lang yung mga senador eh. Ito po ang pinaka-worst na Senate, no? Na nakilala ko. Hindi na po sila anong tawag doon? Wala pong senador o grupo ng mga senador na sunod-sunuran lang po sa mga congressman. Never pa po sa history. Lagi pong mas mataas ang pakiramdam ng mga senador. Lagi po silang mas mataas kasi binoboto po sila national. Binoboto po sila ng buong Pilipinas. Pero under po sila lahat ni Martin. Yung mga kanilang kinikilos at ginagawa, parang wala silang magagawa. O balikan natin to si ano. Nagingitian pa sila ni Coco Pimentel na mas priority raw yung non-program eh. Bakit nyo sinusunod? Yung galing sa House of Representatives, may sarili naman kayong utak. Yun po yung nakakalimutan ng mga senador eh. Binoto kayo ng buong Pilipinas. Yang sinusunod nyo si Martin, binoto lang po yan sa Leyte. Hindi nga tumatakbong senador eh. What do you expect kung ang leader nila waiter lang? Di po ba? Ano po ba ine-expect namin sa inyo? Okay. Alam nyo, ito po yung sinabi ni Martin. Tignan nyo, pakinggan nyo kung gaano po kalaki ulo nitong tao na to. Hindi dapat na siya sumipot at mag-vote at magsalita at mag-explica kasi lahat ng mga opisyalis niya baka hindi nyo gano'n narinig. Ulitin ko lang. Hindi dapat na siya sumipot. Tignan nyo sinabi, dapat lang siya sumipot. Dapat. Yung salita niya, hindi nakikiusap eh. Kung ikaw, Vice President, pangalawa sa pinakamataas, dapat ganito. Nakikiusap po kami sa Vice President na maaari sumipot na siya. Kasi siya lang po nakakaalam eh. Sa kanya, dapat na siya sumipot. Kasi siya lang nakakaalam, i-explica niya. I-explica kanino? Sa'yo? Sa mga congressman? Tandaan po ninyo, kaya nyo pinatatawag yung mga matataas na pinuno, binibigyan nyo sila ng budget. Tapos na yung pagbabudget. Yun lang po yun. Pwede nga hindi umatin si VP Sara eh. Bakit? Yung presidente naman, hindi naman umatin eh. Di ba? Sa budget deliberation, pwedeng ang patinin niya na lang sana yung kanyang mga tauhan. Pero, ano po ginawa niyo sa budget ni VP Sara? Binawasan niyo na nga eh. Originally, 2 billion. Binigay niyo lang 700 million. Binawasan niyo ng 1.3. Ano pa ba ang gusto ninyo? Yun lang po ang papel niyo pagbabudget. Gumawa kayo ng imbestigahan, wala namang kayong binibintang na anomalya, mag-iimbestiga kayo. Bakit? Kasi confidential fund. Okay. Gusto ni Franz Castro, akala ko dati gusto lang ni Franz Castro eh. Kasi siya lang ang nanawagan yan. Gusto ni Franz Castro originally, imbestigahan kung paano ginagamit yung confidential fund. Confidential nga eh. Pero okay pa rin. Baka talagang may power kayo over Vice President eh. Di ba? Baka talagang yung feeling nyo, yun yung totoo eh. Pero ang tanong ko lang, Martin Romualdez, ilan ang sinalang yung may confidential fund? Wala. Office of the Vice President lang at saka DepEd. Wala nang iba.
Yung Office of the President, hindi nyo sinalang ang confidential fund? Hindi. Yung office ng mga iba't ibang ahensya na may confidential fund, tanging Vice President at DepEd. Bakit DepEd sinama nyo? Kasi ang DepEd Secretary, yung Vice President din. Talagang, so ibig sabihin, hindi totoo na gusto ninyong malaman kung paano ginagamit ang confidential fund. Nakasentro lang kayo sa Vice President eh. Gusto nyo talagang sirain. Yan po yung, wala na pong iba. Wala na pong iba. Ngayon, yung sinasabi nyo na, tama ba yung paggamit ng confidential fund? Ito po ang malaking tanong sa amin. Tama ba yung paggamit ng flood control project, program, budget? Tama po ba? Yan po ang tanong ng taong bayan. Kasi binabaha kami. May problema po ba kami sa Vice President Confidential Fund? Wala. Saan po kami may problema? Sa baha. Binadgetan ba namin yung baha? Binadgetan natin para mawala yung baha. Pero may baha pa rin. May baha pa rin. Doon kami interesado. Saan napunta yung pera namin na binadget nyo? Hindi naman siguro napunta sa inyo yun dahil hindi naman kay DPWH. Hindi naman siguro napunta sa inyo yun dahil hindi naman kayo kontraktor. Hindi ba sila kontraktor? Baka ako nagkakamali ah. Ang tanong namin, bakit yun ang hindi nyo imbestigahan? Kung ang gusto naman ninyo ay maliwanagan sa mga nawawalang pondo. Hindi magandang paggasta. Bilyon yun eh. Pag samasamahin mo yung budget ng confidential fund tsaka ng confidential fund ng DepEd at OBP, hindi aabot eh. Sa isang araw. Ha? Isang araw lang ba dong? Yung buong taon ng DepEd at saka ng OBP hindi aabot sa isang araw na budget ng bagyo ng baha? Oo, hindi aabot. Ay putya, interesado kami diyan. Interesado tayo diyan. Pero bakit ayaw nilang imbestigahan? Aba, nakakapagtaka. Martin, bakit hindi mo sabihin na dapat mag-explika ang DPWH? Dapat mag-explika yung mga kontraktor. Dapat mag-explika yung mga may proyekto. Duterte lang yung iniimbestigahan nyo eh. Mas mataas ka ba sa Vice President? Bakit hindi ka nakikiusap? Bakit sinasabi mo dapat mas mataas ka? Hindi porket may control ka ng budget, mas mataas ka na. Ilagay ninyo sa lugar. Okay. Eto po. Nagpaliwanag si Congressman Castro. Isa pong, hindi po kami nagsabi nito. Ayaw po namin siya sabihin pero dinefine niya ni Conti. Pag ikaw ay convicted, kriminal ka. Kaya kriminal po si Castro. Sabi po ng kriminal sa HOR, eto po, kaya niya kinontempt. Nagbuhol-buhol na eh. Eto po akusasyon niya, nagsisinungaling at nagtatago daw sa mga sagot si Lopez. Umaten na, pinakulong pa. Paaten kayo ng paaten. Pag hindi nyo nagugustuhan yung sagot, ipapakulong nyo pala. Pinakulong ha, tandaan nyo po, pinakulong. Bakit ba nila pinakulong si Lopez? Opo, pinakulong po nila. Dahil sa usapin ng confidential fund. Di po ba? Ano po yung basis nila ng pagpapakulong? Bakit po nauwi sa pagpapakulong sa isang tauhan ng OBP? Kasi po, ang basis nila ng pag-imbestiga dyan, yung mga COA nagpalabas ng
ng tinatawag nating notice of disallowance. May notice of disallowance yung confidential fund ni BP Sara. Ano po ibig sabihin nun? Notice of disallowance, hindi po kami satisfied sa paliwanag ninyo ng paggasta. So ano pong gagawin ng BP? Pag may notice of pag mayroon pong notice of disallowance, binibigyan sila ng 6 months para ayusin yung mga papeles to satisfy COA. Iniisa-isa po natin to Patutunayan po natin yung pagkakamali ng ginawa nilang pagpapakulong kay Lopez sa Chief of Staff. So, ibig sabihin, meron pong mga disallowance. Opo. So, 6 na buwan pa. 6 na buwan. Ilang buwan na po ba nakalipas? Kare-release lang namin Nag-imbestiga na agad wala pa yung 6 na buwan na ibinigay sa Vice President. Opo. Wala pa yung 6 na buwan. Hindi pa yan nakakalipas. Castro, kung alam mo yung mga COA.